Purihin po ang Panginoon sa kabutihan niya po sa buhay ng bawat isa sa atin. Pinupuri ko po ang Panginoon at pinapasalamatan siya dahil po sa kanya pong pag-iingat sa akin at sa aking mga mahal sa buhay samantalang ito po ay nagbabakasyon sa atin. At gayon din po ang pag-iingat niya sa pagbabalik ko po dito sa Qatar. Tulad po ng nasabi ko noon, ngayong Biyernes na ito ay face-to-face tayong magkikita-kita. At ako po ay nagagalak na akin pong makita kayong muli, mga kapatid ko dito, at yung pong ating dalawang bagong muka sa akin. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito at atin pong itutuloy ang ating pinag-aaralan dito, yung Knowing the Real Gospel. Yan po ay isang series. Hindi ko alam kung kailan tayo matatapos sa series na ito. Dahil sa ngayon po ay mayroong 28 sermons ang series na ito. Pang-10 pa lang po ito. Itong ating sermon ngayon. At hindi ko po alam kung meron pang impression na ibibigay ng banal na espiritu sa inyong lingkod upang madagdagan pa ang mga sermons na ito. Ang ating pong pinag-aaralan ay may kinalaman po sa Ebanghelyo at ang mga maling pangunawa ng mga Kristiyano tungkol sa Ebanghelyong ito. At ako po ay naniniwala na kailangan nating maunawaan mabuti kung ano po ang Ebanghelyo at kung ano ang mga implications nito. Anong ibig sabihin ito? Ano ang significance nito sa pang-araw-araw po nating buhay at yung ating pong mga pinaniniwalaan. Meron pa tayong ibang mga pinaniniwalaan. Ano ang kaugnayan ng ating iba pang pinaniniwalaan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo? Yan po ang ating pinag-aaralan. At ang ating pong paksa sa gabing ito ay tungkol sa Ebanghelyo at ang paglago ng isang Kristiyano. Ay, the Gospel and Christian growth. Kailangan pong malaman natin kung paano tayo lalago bilang Kristiyano. Okay? Dahil inaasahan ng Diyos na pagka tayo po ay naipanganak ng muli, nang una nating tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo. Nung una tayong sumampalataya, tayo po ay naipanganak ng muli sa Espiritu. Ngayon ang tanong, mananatili ba tayong sanggol? Diba, pagka ipinanganak kang muli, baby ka. Yung mga ipinapanganak po, mag-uumpisa yan sa pagiging sanggol. Pero po, yung sanggol na yan, kailangan lumaki. Bagamat tayo po nag-i-enjoy sa mga bata, lalo na pagka sila yung maliliit pa, na hindi pa nanunubang, hindi pa nanlalaban. Okay? Tuwan-tuwa tayo. At kuminsan, parang gusto natin, huwag na silang lumaki. Pero pagka nakita natin, lumipas yung 2-3 taon, nakita natin hindi lumalaki, nangangamba na tayo. Di ba? Hindi lumalaki. Lalo na kung 3 taon na, hindi pa naglalakad. Ganon din po sa espiritu. Kailangan tayo po ay lumaki. Kailangan tayong lumago.
Kaya napakahalaga po na malaman natin paano ba tayo lalago. Ang isa sa maling unawa ng mga Kristiyano, at ito po ay pangkaraniwan pong unawa ito ng mga Kristiyano, na pagkatapos nating tanggapin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, ay kailangan from that first step, kailangan daw bumabati tayo. Ibig sabihin, first step lang yung pagtanggap sa ating Panginoon. Kailangan merong higher step pa na kailangan mong lakaran. Ibig sabihin, mag-grow ka. Right? At isa sa mga maling unawa sa mga Kristiyano, ang sabi nila, ikaw daw ay lalago ka sa pagiging Kristiyano kung magiging obedient ka sa kalooban ng Diyos. In other words, ang sabi nila, kung gusto mong lumago ang iyong pananampalataya, ay kailangan lumalago yung pagsunod mo sa ating Panginoon. Kamakailan ko lang po narinig sa isang mega church sa Pilipinas, na para yung pananampalataya mo ay lumago, kailangan maging obedient ka. Pagka may nalaman kang bagong kalooban ng Diyos, kailangan sundin mo yun. At habang nakikinig ka sa mga sermons at mga Bible studies, sabi, lalo mong makikita kung ano yung kalooban ng Diyos na kailangan mong sundin. At pagka susundin mo yon, ikaw ay lalago bilang Kristiyano. Meron pong isang prinsipyo na nalalabag sa ganung uri ng pagsunawa. Okay? Doon sa ating napag-aralan, sa mga nakaraan ating pag-aaral, ang obedience po ay bunga ng pananampalataya. Sasampalataya ka sa ating Panginoon Jesucristo, ang bunga nun, masusunod ka sa kalooban niya. At sabi nga ni Martin Luther, tungkol sa pag-aaring ganap sa harapan ng Diyos tungkol sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi niya, we are justified by faith alone, but the faith that justifies is never alone, dahil merong mga bunga yan ng obedience. Sa magkatwid, habang lumalago ang pananampalataya mo sa ating Panginoon Jesucristo, lalo naman pong lumalago ang pagsunod mo sa Kanya. Hindi baliktad. Sabi ng iba, kailangan sumunod ka, tsaka lalaki yung pananampalataya mo. Hindi po. Kailangan lumaki muna yung pananampalataya mo, at pagka lumalaki ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo, lumadami naman at lumalaki ang pagsunod mo sa Kanya. Yun po ang sequence na nasa banal na kasulatan. Okay? Kaya sa banal na kasulatan, meron tinatawag na little faith. Pagtandaan yung i-rebuke ng ating Panginoon sa Kristo sa mga disciples niya, yung kasama pa niya sila dito sa lupa. Yung bakit hindi namin mapalabas yung masamang espiritu dito sa tao ito. Ang sabi ng Panginoon, O you of little faith, o kayo na maliit ang pananampalataya. Okay? So, may maliit na pananampalataya at meron din namang malaking pananampalataya na binabanggit sa banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon doon sa isang senturyon na nag-request sa kanya na pagalingin yung kanyang alipin na may sakit. Ano po sabi ng senturyon? Sabi ng Panginoon sa kanya, tara,
pupunta ako sa iyong bahay. Ano sabi ng centurion? Sabi ng centurion, naku, wag na po. Sabihin niyo lang, ha? Gagaling ang aking alipin. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan pumunta doon. Ako tulad ko, sabi niya gano'n, ako may mga nasasakupang soldiers. Pagka tinawag ka centurion noong panahon ng Roman Empire, pagka centurion ka, yung century, ibig sabihin 100. Ang ibig sabihin, merong 100 na soldiers na under sa'yo, na kinokoman mo. Ang sabi niya, ako, meron akong mga sundalo. Sasabihin ko sa isa, pumunta ka doon, pupunta siya. At sasabihin ko sa isa, pumarito ka, paparito siya. Sabi niya sa Panginoon, sabihin mo lang at mangyayari. Ano sabi ng Panginoon? Hindi pa ako nakakita ng kasing laking pananampalataya nito sa Israel. Dahil yung centurion po, Italian. Hindi siya Israelite. Sabi ng Panginoon, hindi pa ako nakakita ng kasing laki ng pananampalataya nito sa Israel. So may malaking pananampalataya, may maliit na pananampalataya. Okay. Siyempre pa, merong in between. Okay, pananampalataya. At may pananampalatayang tulad lang na kasing liit lang ng mustard seed. Ginawa pang halimbawa ng ating Panginoon. So, habang ang pananampalataya mo ay lumalaki, ang pagsunod mo naman sa Diyos at sa kalooban niya ay lumalaki. Hindi po baliktad yan. Hindi yung susunod ka tapos lalaki yung pananampalataya mo. Susunod ka, lalaki yung pananampalataya mo. Hindi po. Lalaki muna yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Lalaki yung pagsunod mo sa Kanya. Alam niyo po, eksperto po ang kaaway natin sa pagbabaliktad ng mga bagay-bagay. Pagka nabaliktad niya ang isang bagay, hindi na totoo yan. Okay? Pag sinabi niyang yung number 1 ay number 2, eh hindi totoo yan. Pag binaliktad niya, pag yung number 1, ginawa niyang number 2, paano po yan? Iba na. Right? Yung number 2, inilagay niya sa number 1. Ako. Eh yan po ang expertise ng kaaway. Kaya kailangan alam natin, paano ba lumalago ang Kristiyano? Nauna ba yung obedience o nauna yung paglaki ng pananampalataya? Ngayon, paano naman lalaki yung ating pananampalataya? Sabi po dito sa ating, ito po yung key passages natin. Sabi diyan, but grow in grace. Kailangang lumago tayo sa biyaya and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sabi po rito, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kailangan munang umabot tayo sa unity of the faith at yung knowledge po tungkol sa anak ng Diyos. At saka tayo magmamature. At saka tayo po lalago. Ang ibig sabihin yan, mag-grow tayo spiritually. So yan po ang pag-aaralan natin sa gabing ito. At bibigyan natin ng tamang pangunawa kung paano tayo lumalago sa ating pong buhay Kristiyano. Tayo po muna ay manalangin, dakilan namin Diyos sa banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po na muli binigyan niyo po kami ng pagkakataon
na lalo naming makilala ang aming Panginoon sa Kristo, ang kanyang ebanghelyo, at upang lalong lumago ang aming pong pananampalataya sa Kanya. Palain niyo po ang aming pag-aaral na ito, pangunahan kami ng banal na Espiritu, upang siya po ang magbukas ng aming puso at isipan, upang maunawaan namin ang mga bagay na aming pag-aaralan mula sa inyong banal na kasulatan. Ingatan niyo po kami sa kapayapaan, O Diyos. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sabi po sa atin, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ngayon, anong ibig sabihin ng grace? Alam niyo po ba na ang mga Kristiyano may iba-ibang pangunawa kung ano yung tinatawag ng Biblia ng grace. Sa Tagalog, biyaya. Right? Marami pong meaning ito sa paggamit natin. Kaya halimbawa, pagka tayo ay kakain, magpapasalamat tayo. Maraming salamat po sa mga biyayang ito na aming sasaluhan. So, para sa atin, yung mga pagkain na nakahapag na ating kakainin, yun ay biyaya. And that is one. Tama naman. Okay? Kaya pagka tayo po ay sa English, ang sabi na, let's say grace first before we eat. Say grace before we eat. Yun naman, ang ibig sabihin, let us pray for the food. Dahil yung food, ang tawag natin dyan ay biyaya ng Diyos. Ang tanong, yan bang tinutukoy na grow in grace? Pagkain na tinutukoy nitong grace na ito, ang ibig sabihin yan, pinapanalangin mo na dumami yung pagkain sa lamesa, hindi yun ang ibig sabihin ng grace dito sa verse na ito. Ito yung tinatawag nating pagka tayo po'y nag-aaral ng mga passages sa Bible, titingnan natin kung ano yung context, ano po yung ano yung meaning ng mga words na yun. Dahil sa iba-iba pong konteksto, iba-iba rin ang meaning ng mga words na masusumpungan po natin sa pananampalataya. Dahil po itong growing grace. Hindi po ibig sabihin ito that kailangan mag-grow tayo sa pagkain. Right? Hindi po yun ang tinatawag na grace dito. Ang grace pong tinutukoy dito na laging kaakibat nung Panginoong Jesucristo, yung grace at saka yung knowledge of the Son of God. Pagka itong grace na ito laging nakakapit sa ating Panginoong Jesucristo, ito po yung tinatawag na saving grace. Ito yung nakakapagligtas na biyaya ng Diyos. Na walang iba kundi yung kagandahang loob ng Diyos, yung loving kindness ng Diyos, na nasa puso ng Diyos yun, na siya pong nag-udyok para iligtas niya tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Right? Sa San Juan 1:17, ang sabi po dyan, but grace and truth came through Jesus Christ. So yung pong biyaya na pinag-uusapan natin dito ay yung pong biyaya na dumating sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito yung saving grace. Okay? Kailangan lumago po tayo doon sa pangunawa natin sa biyaya ng Diyos. At maunawaan lang na po natin ang biyayang nagliligtas kung maunawaan natin kung ano ang at makikilala natin kung sino ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil yung biyayang yan, kagandahang loob ng Diyos, ay dumating lang sa atin sa pamamagitan po ng ginawang pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo. Right? So yan po ang pag-aaralan natin, the true basis of Christian growth, the true nature of Christian growth, at yung
true changes in Christian growth. So ang basis po ay ng Christian growth ay paglago sa biyaya. Hindi ka naman lalago sa pagkaunawa sa biyaya ng Diyos kung hindi ka lalago sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo dahil siya po ang dinaluyan ng biyaya ng Diyos. Sa kanya pinadaloy ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya lang meron pong sagabal para may pakita niya sa atin yung pagmamahal niya. Ang sagabal po ay yung kasalanan. Kailangan mawala muna yung parusang sa ating mga kasalanan para sa ganun makarating po sa atin kung anuman ang mabuting gustong gawin sa atin ng Diyos. At sino po ang nag-alis nung sagabal na yun? Yung bayad ng kamatayan na dapat tayo magbayad. Walang iba ang nag-alis po nun ay ang ating Panginoon. Siya ang namatay sa lugar natin. Ang ibig sabihin, yung ating pagkakautang sa justisya ng Diyos, si Jesus ang nagbayad para sa atin. Naranasan niyo na bang magkautang? Lahat po tayo, naranasan natin yun. Pagka hindi ka makabayad, at merong nagbayad para sa iyo, ay ba, napakalaki pong kanya. Ginawa. Mararamdaman mo. Lalo na kung talagang incapable kang bayaran. Tapos merong magmamagandang loob na bayaran. Dahil papakulong ka na ng pinagtangin mo. Ganun ang ginawa ng ating Panginoon. Yung ating pagkakautang sa justisya ng Diyos na humihingi ng parusa ng kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. For the wages of sin is death. Ang ating Panginoon ang nagbayad nun. At dahil nagbayad ang ating Panginoong Kristo, yung kagandahang loob ng Diyos sa atin ay nadama po natin, nakita natin, nadama natin. Right? Ngayon, ang sabi ko dyan, mag-grow tayo sa knowledge, sa grace at sa knowledge of Jesus Christ. Alam niyo po ba na ang gusto ng Diyos sa lahat ng persona na may relationship sa atin, ang gusto ng Diyos ang higit nating makilala ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niyo ba, kung hindi natin siya kilala, mahirap sundin ang hindi mo kakilala. Bakit natin sinusunod yung mga magulang natin? Bakit natin sinusunod yung asawa natin? Kilala natin eh. Pag may ipapagawa sa'yo, alam mong hindi mo ikakapahamak. Diba? Paano mo susundin si Jesus kung hindi mo siya kilala? At paano mo iaalay ang buhay mo sa hindi mo kilala? At sabi ng Panginoon, ang sino mang magmahal sa ama, sa ina, sa asawa, sa mga anak, sa mga kapatid, nang higit sa akin, hindi siya karapat-dapat na maging alagad ko. Ito po yung mga pinaka-malalapit na relasyon natin. Father, mother, wife, husband, children, right? Mga kapatid. Ito yung mga malalapit na relationship natin. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung hindi natin siya mamahalin ng higit dito at higit sa buhay natin, hindi tayo karapat-dapat na maging alagad niya. Kaya nga nasabi ko sa inyo, ang ibig kong sabihin nun,
Kailangan mas kilala natin si Jesus Christ. Higit pa sa asawa mo, higit pa sa anak mo, higit pa sa kapatid mo, higit pa sa magulang mo. Kailangan mas kilala mo siya kesa sa pinakamalapit mong relasyon. Ako, may bibigay ko ang buhay ko para sa aking asawa. Kung nanganganib siya, kung sasabihin na ako lang mamamatay, gagawin ko. Ganun din sa aking mga anak. Bakit? Kilala ko sila. At sila yung pinakamalapit na relasyon ko. Pero ang gusto ng Diyos, mas malapit ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo kesa sa anumang human relationships na meron tayo. Hindi tayo karapat-dapat. Sabihin talaga. So, kailangan talagang makilala natin siya. Kailangan makilala natin talaga siya. At sa panahon ngayon, walang sino man na makapagsasabi na mas kilala na nating higit ang ating Panginoon kaysa kaninong komunikasyon. Pero alam mo, may mga tao, halimbawa, itong mga disciples ni Christ na ito, lalo na yung 12, na si Judas wala na, si Matthias ang bumalik. Itong 12 na ito, lahat pong ito, bukod kay Juan na sumulat sa Revelation, sa kasadya. Yung John the Apostle. Bukod kay John the Apostle, yung 11, yung lahat ay naging martir. Ibig sabihin, lahat yung pinatay alang-alang sa ating Panginoon Jesucristo. Merong sinibak sa kanila. Merong inihulog mula sa tore. Merong inihulog sa kumukulong ng langis. Merong pinugutan ng ulo. Merong ipinako sa krus na patiwarik. Mas minahal nila ang ating Panginoong Jesucristo kaysa sa buhay mismo nila. Ibig sabihin, kilalang-kilala. Halimbawa, sabihin mo ba, nahuli ka ng ISIS. Sabi niya, pupugutan ka namin kung hindi mo iwawaksik, kung hindi mo i-deny si Jesus Christ. Alam niyo po, kung hindi natin talaga siya kilala, hindi mo isasabak yung date mo. Pero marami pong mga Kristiyano na natingnan sa life and death ng pinag-uusapan. Kinuha nila. Dinidilig nila si Jesus. Kailangan makilala talaga natin siya. Ang paglago po ng isang Kristiyano ay paglago sa pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. At paano po natin siya makikilala? Sabi sa banal na kasulatan, yun daw pong nakakakilala sa Kanya, as the Scriptures has said, He who believes in me, as the Scripture has said. Makikilala lang po natin ang ating Panginoon sa Kristo pagka nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. Bakit? Dyan po, na-i-record yung buhay ng ating Panginoon sa Kristo. At alam niyo ba, pagka pinag-aaralan niyo, binabasa niyo, pinag-aaralan yung buhay ng ating Panginoon sa Kristo na naka-record sa banal na kasulatan. Ang banal na Espiritu ay presensya siya. Para po i-impress niyo sa'yo. Siya na rin ang magbibigay ng pangunawa
Doon sa binabasa mo tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Kung hindi nyo pa nabasa ng tagpusan yung Matthew, Mark, Luke, and John, right? Ang payo ko po sa inyo, may papayo ko, basahin niyo po tagpusan niyang apat na yan. Yan po yung tinatawag nating gospel narratives. Eh bakit hindi na lang Matthew? Kasi yung Matthew, tungkol na naman sa buhay ng Panginoon yan. Ganon din ang Mark, ganon din ang Luke, ganon din si John. Right? Eh, siguro, kahit isa lang ang basahin ko, okay na. Alam niyo po, may sinabi si Matthew, hindi sinabi ni Mark, hindi sinabi ni Luke, hindi sinabi ni John. May sinabi si Mark, hindi sinabi ni Matthew, hindi sinabi ni Luke, hindi sinabi ni John. May sinabi si Luke, hindi sinabi ni Matthew, hindi sinabi ni Mark, hindi sinabi ni John. At may sinabi si John, sinulat ni John, hindi sinabi ni Matthew, hindi sinabi ni Mark, hindi sinabi ni Luke. Pagka binasa mo lahat yun, yung pong mo, yung picture, right? Yung picture, mabubuo. Parang jigsaw puzzle yan. Right? Yung ibang piraso nandun kay Matthew. Yung ibang piraso nandun kay Mark. Yung ibang piraso na kay Luke. Yung ibang piraso na kay John. Hindi mo makikita dun sa lahat. Ibig sabihin. So, kailangan basahin mo lahat. And then, of course, pagka nabasa mo na, malalaman mo na yung istorya niya. Malalaman mo yung istorya. Pag binasa mo naman yung mga epistles, yung mga sinulat ng mga apostles, right? Malalaman mo naman kung ano ang ibig sabihin yung mga nangyari sa ating Panginoon. So, po yan. Meron yan. Kaya sa pag-aaral ng Bible, meron tayong tinatawag na hermeneutics. Right? Paano mo pag-aaralan ang Biblia? Paano mo ginawa? May rules yan. So, kailangan makita mo muna yung mga events sa buhay ng ating Panginoon. It's a good start. Yung malaman mo, kung ano yung mga nangyari sa buhay ng ating Panginoon Kristo, napakalaking na po yan. Patay. Pero yung malalim na pangunawa pa dyan, na inihayag naman ng Panginoong Diyos sa mga nagsulat ng mga epistles, kung tawagin natin, mga letters ng mga apostles sa mga churches. Na lalo nagpapaliwanag kung anong ibig sabihin ng nangyayari sa atin. Kaya halimbawa, sa Matthew, Mark, Luke, and John, mababasa natin dyan yung tungkol sa resurrection of Jesus Christ. Okay, alam natin, resurrect ang ating Panginoon sa Kristo, and that is really fun. Foundational ng faith natin yan. Yung ating Panginoon na tagapagligtas ay hindi patay. Hindi buhay. Patay naman. Malaking ba niya? Bagay sa atin. Pero meron pang mas malalim na meaning yan. Okay? At kung babasahin natin yung mga sinulat naman ng mga apostles tungkol sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo, lalo po nating maunawaan. Sabi ni Apostle ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15, kung hindi raw nabuhay muli ang ating Panginoon sa Kristo, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. At tayo ay nasa kasalanan pa natin. Ibig pala sabihin ng pagkabuhay ng maguli ni Jesus Christ. Ibig pala sabihin nun, bayad na lahat yung ating pagkakutan. Wala na tayo, hindi na tayo napagtankala dun sa parusa sa ating mga kasalanan. At tinanggap pala ng Ama yung bayad na yun na ginawa ng ating Panginoon. So, lalong lalalim yung ating pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Right? Ngayon, kung hindi tayo magbabasa, banal na kasulatan, hindi tayo mag-aaral, alam niyo po, malaki ang bagay na nagagawa nitong tulad nito.
nag-aaral tayo sama-sama. Pero kailangan po sa ating sarili, right? Lalo na pagka tayo nag-iisa, tayo mismo ang kwan. Kasi, halimbawa, ngayon, may sinasabi ko sa inyo. Right? Sabi ko sa inyo, eto sinasabi ng Biblia. Nabasa ko pa. Alam niyo ba, dapat tayo maging tulad ng mga Bereans na pinuri ni Apostle Paul dahil si Apostle Paul preach sa kanila. Ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kay Jesus na siya ang Messiah na ating hinihintay. Anong ginawa ng mga taga-Bereans? Pag-uwi nila, tinignan nila, binasa nila. Ito ba yung sinasabi ni Apostle Paul? Nabasa nila. Sinicheck nila. Ibig sabihin, gaya ngayon, nakikinig lang kayo, hindi nababasa yung binabasa ko, yung mga passages na sinasabi ko sa inyo, sinisitas ko. Yung natanggap ninyo, kumbaga, second-hand information. Pagka kayo na mismo ang nagbasa noon, first-hand information. Okay? Kaya importante po yung kayo mismo nag-aaral. Right? Tama yung ban, nag-aaral tayo sama-sama. At malaki yung ban na kukuha nating mga kaliwanagan tungkol sa sinasabi ng Biblia. Pero pag kayo na lang mag-isa, right? Kaya yung mga ibang Kristiyano, meron silang tinatawag na devotion. Yung kanilang quiet time, tawagin nila. Yung sila mismo talaga nagbabasa. Tama, pastor. Ito. At alam niyo ba, na kung kayo mismo ang magbabasa at mag-aaral, ang banal na Espiritu, mayroong ini-impress sa inyo. Hindi ito na ipaliwanag ni Panan. Pero in-impress sa iyo ng banal na Espiritu habang nag-aaral. Meron tayong tinatawag na illumination ng banal na Espiritu. Sabi sa atin, hindi raw natin maunawaan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan kung hindi i-illuminate o ipapaliwanag ng banal na Espiritu. Kaya huwag niyong isipin na nag-iisa kayo pagka hindi. Mas maganda yung kasama na si pastor sa pag-aaral. Mahirap yung nag-aaral kung nag-iisa. Hindi ka, kailanman hindi ka nag-iisa. Pagka kayo nagbabasa at nag-aaral ng banal na Espiritu. Hindi kayo nag-iisa dahil kasama niyo ang banal na Espiritu. Right? So, wala pong paglago kung hindi lumalago ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba na ang nature ng paglago ng Kristiyano ay yung tinatawag na Christ-likeness. Yung maging kamukha o katulad ka ng Kristo, hindi sa mukha, kundi sa ugali. Yun ang ibig sabihin ng Christ-likeness. Maging kasing ugali ka ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, medyo unawain lang natin kung saan ang gagaling ang ugali. Ang ugali po, nanggagaling yan dito sa, mag-uumpisa yan dito sa mind. Okay? Kung ano yung nandito sa mind mo, yun ang lalabas sa bibig mo, yun ang makikita sa actions mo. Okay? Kung ano yung nandito sa mind mo. Kung ano yung nandito sa mind mo, iba ang lumalabas sa bibig mo, iba rin ang nakikita sa action mo, ang tawag po sa mga taong ganon, hipokrito. Oh, hypocrite. Ang ibig sabihin, iba yung nakikita sa labas kaysa dun sa nandun sa isip niya. Yan po ang rebuke ni Jesus Christ sa mga Pharisees.
Ang sabi niya, mga mapagpaimbabaw, yun po ang sa Tagalog. Ha? Yung kasing hipokrito, hinispanize lang natin yung English. Hypocrite. Hipokrito. Pero ang mapagpaimbabaw, yun po yung Tagalog na ibig sabihin, sa ibabaw lang. Ibig sabihin, maganda sa ibabaw pero dun sa ilalim, sa loob. Okay. Kaya sabi ng Panginoon, para kayong mga ano, pinal, pina, ah, pinaputing mga nicho. Ang gaganda nyo sa labas, pero sa loob ninyo, nandun yung mga bulok na buto. Yan ako sa inyo yung Matthew 23. Yan ang God. Kaya nga, kung yung lumalabas sa bibig mo at saka nakikita sa actions mo, ay hindi yung nasa isip mo, hypocrite ka. Okay? Usually, yung mga hypocrite, maganda yung makikita mo sa labas at maganda yung maririnig mo sinasabi nila, pero sa isip nila, iba. Okay? Pero yung mga tunay naman, na mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kung ano yung nasa isip nila, yun naman po ang lumalabas sa bibig at yun naman ang nakikita sa actions. Right? So, kailangan yung mind natin, yun po ang mabago. Kaya kung titingnan ninyo ang banal na kasulatan, ang emphasis ng banal na kasulatan, renewing of your mind. Yung pagbabago ng inyong mga pag-iisip. Yung pong isip, kung po yan, metaphysical. Hindi po yan nakikita na pagka biniyak mo yung kwan, tapos ilagay mo sa microscope yung brain, makikita mo na yung isip niya. Hindi. Yung isip, yun ang product ng brain na hindi nakikita. Right? So ngayon, kailangan yun pong mabago. At pag nabago yung mind natin, at yung mind natin ay naging katulad na ng mind ni Christ, ano kalagay po sa let this mind which is in Christ Jesus be in you. Let this mind be in you which is also in Christ Jesus. Yung Christ-likeness, ang ibig po sabihin niya, yung pag-iisip ng ating Panginoon Jesucristo ay pareho, like. Not in the same quality, dahil hindi natin mapapantayan yung quality ng mind ng ating Panginoon Jesucristo. At least likeness man lang. Right? Likeness does not mean sameness. Kailanman hindi tayo magkakapareho ng isip ng ating Panginoon. Pwede tayo maging like lang. Like. Kamukha lang. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo ay unique. Pwede lang natin siyang magaya in a less perfect, sabihin natin. Pero kailangan kahawig natin siya. At magiging kahawig natin siya umpisa sa mind. At pagka nakahawig na natin siya sa mind, malalabas yan sa bibig at makikita yan sa actions. Ngayon, paano mo naman magiging katulad, magiging like ng mind ni Christ? Yung mind mo, kung hindi mo naman napapag-aralan kung ano yung mind ni Jesus Christ. At makikilala nyo pagka pinag-aralan mo yung kanya, buhay niya. Makikilala mo talaga yun. Malalaman mo. Kaya nga lagi ko sinasabi, may mga sitwasyon sa buhay natin ngayon, lalo na yung ating po sitwasyon ngayon ay napakalayo sa sitwasyon ng panahon na naisulat. Ang science natin ngayon masyadong advanced. Right? Marami tayong ginagawa ngayon na hindi ginagawa ng mga tao hindi nagse-cellphone, hindi na tao ng panahon ng iba. May sulat ang Bible. Walang internet doon. Walang maraming bagay na meron tayo ngayon. So ngayon,
Iba yung pa natin, iba yung mga challenges natin sa buhay. Kung minsan, merong sitwasyon na wala kang makikita sa Bible. Dahil wala sila nun. Panahon na yun. Eh kung makumpronta ka ng sitwasyon na yun, at ngayon, hindi mo alam, tama ba ito o hindi? Gagawin ko ba ito o hindi? Ano po ang dapat mong itanong lang? Kung si Jesus ang nasa lugar ko, ano ang gagawin? Kung kilala natin ang ating Panginoon Jesucristo, masasagot po natin ang tanong. Kung si Jesus Christ kaya ang nasa lugar ko, anong gagawin? Ibig sabihin, kilala natin kung paano mag-isip si Jesus Christ. Okay. At pagkakilala natin kung paano mag-isip ang ating Panginoon Jesucristo, yung sasabihin natin magiging katulad ng sasabihin niya. Yung actions natin magiging katulad ng actions niya. Alam niyo po ba, habang nakikilala natin ang ating Panginoon Jesucristo, ay mas malalim na kaparaanan. Ang pananampalataya din natin ay lumalaki. Sabi po sa atin, faith comes by hearing. Nakikinig. Kaya nga na ginagawa natin ngayon, nakikinig tayo. Salita ng Diyos. By hearing the words of Christ. So, habang nakikinig ka, lumalago. At habang lumalago yung pananampalataya mo sa ating Panginoon Jesucristo, lumalago po yung buhay mong Kristiyano. Okay? Lumalago. Lumalaki ka, kumbaga. Lumalaki ka. Yan po ang sikreto ng Christian growth. Yung pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Ang nakakalungkot po sa mga churches ngayon, eto, panito, tayo, alam na natin to. Ako, kumisan sina-challenge ko yung iban. Yung mga kapwa natin na mananampalataya. Pumunta po kayo sa ibang churches. Right? Kaya halimbawa, isang buwan na nakinig ng sermon sa Word of Hope. Right? Sa aking masasabi ko, hindi nadagdagan yung pagkakilala ko sa ating Panginoon sa Kristo. At ang masama pa nun, nakarinig pa ako ng hindi naaayon. Yung ang maririnig mo, ito ang dapat na maging buhay ng Kristiyano. Ito ang dapat na huwag gagawin ng Kristiyano. Ito ang dapat na gawin ng Kristiyano. O kailangan humayong tayo, kailangan. Alam niyo po, ayaw naman talaga yun. At gagawin talaga nila. Pero ang tanong, yung ba ay paglago sa Kristiyano? Hindi po yun ang biblical na paglago sa Kristiyano. Dahil kung hindi lumalalim ang pagkakilala natin sa ating Panginoon Kristo, hindi tayo lumalago. Kahit na marami tayong church activities, kung hindi lumalago ang pagkakilala natin sa ating Panginoon Kristo, hindi ka lumalago sa pananampalataya. Marami sumasama sa evangelistic campaign kasi masaya. Join tayo. Adventure ito eh. Isipin mo naman, pupunta ka sa ibang lugar. Mamimit mo yung mga taong hindi mo naman kilala. Tapos, magkukuhan kayo, magpe-fellowship kayo. Tapos meron kang makikitang tatanggap sa ating Panginoon Kristo.
Very exciting talaga yun. Pero ang tanong, lumalalim ba ang pagkakilala natin sa ating Panginoon? Nadadagdagan ba yung pagkakilala natin sa ating Panginoon? Na ano ba pwede nating sabihin? Kaya ako sinusunod ang aking Panginoong Jesucristo dahil kilala ko siya. Hindi dahil sa sinabi ng pastor ko. Hindi dahil sa may program na dapat na isagawa. Kaya ako ginagawa ito dahil kilala ko ang aking Panginoon. Sabi ni Juan, ni Apostle Paul, sabi niya gano'n, I know whom I believe na pwede kong ipagkatiwala ang buhay ko sa Kanya. Hindi mo ba pagka kayo'y nalalagay sa mga repeat na kalagayan. Pagka ang una niyong tinatawag ay ibang tao, hindi niyo kinala ang ating Panginoon. Bago po ako nagbakasyon, yung last 2 weeks ko bago ako nagbakasyon, 3 beses akong isinugod sa ospital. Ng ambulansya. Ang gandaan dito, sinusundo ka pa ng ambulansya para dalhin sa ospital. Pero hindi po ibig sabihin, nung ako ay talagang masakit ang tiyan ko, ang una kong naisip ay ambulansya. Ang una kong naisip ang ating Panginoon. Lord, anong gagawin ko? O ano ang gagawin mo? O ano ang gusto mong gawin ko? Para maibsan itong sakit ng tiyan ko. Alam niyo po, hanggat makakaya ko. Sabi ko, ang sinasabi niya sa Panginoon, Lord, nandito ka kasama ko sa sakit na ito. And you will get me through this. Okay. Ngayon, may uudyok naman sa'yo. Tumawag ka na ng ambulansya. Patawag ako ng ambulansya. Pero nananalig ako na ang Panginoon pa rin ang magbibigay ng wisdom and knowledge kung sino man yung mga taong gagamitin niya para gumaling sa sakit. Siya pa rin ang alam kong pinanggagalingan ng lahat. So kailangan po, pagka tayo nasusuong sa kahit anong problema, ang una mong iisipin, ating Panginoon. Pagka nagka-problema ka at hindi mo siya naisip, ang ibig sabihin hindi mo siya sakit. Pagka nagipit ka at ang unang pumasok sa isip mo, ibang tao. Ibig sabihin, hindi mo kilala si Lord. Kailangan pag nagipit ka, Lord, alam mo itong kapan ko. Alam ko may solusyon ka. I-lead mo ako kung ano yung solusyon. Kaya nihanda mo pa. He will guide you. Okay? So, yan po ang basihan ng tunay na paglago Kristiyano. Yung lalo mong nakikilala ang ating Panginoon. Habang lalo mo siyang nakikilala, mas gumagaan po yung pagka sinabi niyang, if you love me, keep my commandments. Magaan. Right? Kasi kilala mo kung sino nagsasabi sa'yo. At pagka nakikilala, yung sinasabi nila, to know you is to love you. Ito po yun sa ating Panginoon.
To know Him is to love Him. And to know Him more is to love Him more. Sabi ng Panginoon, if you love me, you keep my commandments. So, yung paglago mo, kailangan lumago ka sa biyaya. At hindi ka lalago sa biyaya kung hindi ka lalago sa pagkakilala ng ating Panginoon sa Kristo, because grace came through Jesus Christ. So, kailangan lumago ka talaga sa pagkakilala sa ating Panginoon. Yun po ang tunay na paglagong Christian. Pagka tunay na kakilala mo siya, yung pong mga ipinagagawa niya, magiging magaan. Pati yung mga problema na darating sa buhay mo, parang magaan, magiging magaan. Kahit alam mo nga, kasama mo siya. Yung kanyang pangako na, I will never leave you or forsake you, mas maunawaan yun pagkakakilala mo talaga. So, purihin po ang Panginoon. Ang hirap pagka lumalago ka, akala mo lumalago ka, dumadami ang activities ko sa church. Lumalago ako. Tapos, ang dami kong naibibigay sa church. Lumalago ako. Hindi po nasusukat ang paglago ng Kristiyano sa mundo. Okay? Ngayon, ang hirap niyan, meron pong mga kanyan, mga maling halimbawa. Ang dami mong activities sa church. Sipag ka. Tapos, sige, kung saan may evangelism, nandun ka. Saan may Bible study, nandun ka. Kung saan may nangangailangan, sige, bigay ka. Ang hirap niyan, dahil sa hindi mo talaga kilala si Jesus Christ. Ang akala mo, natutuwa sa iyo ang Diyos dahil doon sa mga ginagawa. Akala mo, tatanggapin ka ng Diyos at papapasukin ka niya sa kanyang kaharian dahil sa dami ng ginagawa mo. Mauuwi ka sa salvation by works. Pagka akala mo lumalago ka pero hindi naman lumalalim ang pagkakilala mo sa ating Panginoon sa Kristo, mauuwi ka sa salvation by works. Wala na. At yan po, nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot. Tandaan natin, kaya tayo nagiging katanggap-tanggap sa Diyos dahil dun sa ginawa ni Jesus Christ. Wala na pong iba. Kaya tayo tinatanggap ng Diyos dahil may ginawa para sa ating si Jesus Christ. At kung meron lang tayong ginagawa para kay Jesus Christ, hindi po yan kasama sa basihan ng pagtanggap ng Diyos sa atin. Sabi sa atin, lahat ng ating ginagawa ngayon ay parang mga maruming basahan kung hindi po ipapatawad ng Diyos natin. So, babalik ka pa rin sa ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Pero kung hindi mo siya kilala sa ganung kaparaan, mauuwi ka talaga sa salvation by works. Pero ba, may mga Kristiyano 10 years, 20 years, at higit pa na nagliligtas sa church. Nung makarinig na hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng gawa, ibig mo sabihin, nagpapagod ako nung walang katuturan. O, anong nangyari? Hindi akala niya maliligtas siya dahil sa pagpapagod. Hindi po tayo maliligtas sa ating pagpapagod. Maliligtas tayo dahil sa pinagpagulan ni sa Kristo. Yun lang tayo. Kaya kailangan makilala talaga natin siya. Ini-encourage ko po kayo. Makilala natin ang lulusan at ating Panginoon sa Kristo. Ay po, iminamangin. Kilang Diyos sa manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagkansandali na naunawaan namin kung paano lalago ang aming
buhay Kristiyano. Ito ay sa paglago sa biyaya at pagkakilala sa aming Panginoon sa Kristo. Maraming nawa po ang aming napag-aralan ngayong gabi. Pagpalain ko po ang inyong sandali at aming pagsamba sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon.